alala. O Diyos alala, nananatili kang tatain, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, malaki at nawaklat ang ilyo. Alala, O Diyos alala, nalalagin kang patat, hinihintay wala, ulan ang buhay ko, lagi ng mundo, malaki at nawaklat ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang nananatili kang lahat, hinihintay luwan lahat, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, malaki at nawaklat ang ilyo. Jesus alala, O Diyos alala, nalalagin kang tatat, hinihintay luwan lahat, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, malaki at nawaklat ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ng ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ng ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ng ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya ng ilyo.
at isa po na nandang-araw muli sa ating lahat. Sa lahat po na sa atin ay panlusundan dito po sa ating programa ang NBN TV Online. Tayo po ay tatalakay muli ng ating takha at ito po ay tungkol sa Indonesia sa pakita natin. So, yan po ang ating tatalakayin ay ano ang tunay na Indonesia na itinayo ng ating Panginoon na sa Kristo. At kung kayo po ay mayroong katanungan ay nais ko po na pwede kayo magtanong o kaya ay nakunin para po nakita po ninyo kung ano ang sana at tunay na itinayo ng ating Panginoon. Kaya ang topic po natin ay ano ang tunay na Iglesia itinayo ni Kristo. Ano yung sandahan o ano yung pastoral na nasasanakala kahit napakaitan na ng araw, paniniwala at nayasandahan, kasuklang-suklang na ito sa talilin ng Diyos dati sa Biblia. So yan po yung ating uusapan sa oras na ito, kung ano ang tunay na Iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Nakikita po natin na kapatid na sa panahon natin ay napakarami ang isang uri ng mga relihiyon. Nananakil relihiyon at nananaliit. At kadalasan, dahil po ang tao ay hindi nila alam kung ano ang tama at katotohanan, kaya akala nila totoo na ang Panginoon Yesu Kristo ay nagtayo na kanyang relihiyon. Pero sa Biblia, titignan po natin kung totoo na meron itinayo ang ating Panginoon na relihiyon, ano na ang tinutukoy ni Kristo na kanyang itatayo na kanyang Iglesia. Ito na ay nauunawaan ng maraming tao na yun, na kung bakit na yun ay napakarami ang mga isang uri ng mga relihiyon. Kung kayo po ay meron Bible ay samahan niyo po ako dito sa ating talata na ating nagsasabi sa Mateo, dito sa isang talata ay talatang 18 ay ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi nasasalain ng sa kanya. Nakikita po natin dito sa talata na talagang meron itatayo ang ating Panginoon na kanyang Iglesia. Kaya lang, nung tinutukoy ni Kristo na itatayo nila na kanyang Iglesia, hindi po ito naunawaan na napakaraming mga tao na yun. Kaya sa panahon natin ay marami ang lumilitaw na mga nagtatakilala sila raw ay itinayo ng ating Panginoon. Kaya nakikita natin lahat ng sekta, lahat ng denominasyon, lahat ng relihiyon ay nag-aalpin na sila daw ang tinutukoy ni Kristo na itatayo niya. Dahil, yung daw na tayo dito sa ang talatang 18, ito daw ay isang patunay na talagang may itinayo ang Panginoon. At ang kanyang itinayo ay Iglesia, kaya lang ang kanyang interpretasyon doon sa Iglesia na yun ay isang relihiyon. Pero mamaya, nakikita natin kung ano na ang tinutukoy ni Kristo na kanyang itatayo. Ulitin natin yun na tayo dito sa talatang 18 para naunawaan po natin. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi nasasalain ng sa kanya. Para po naunawaan natin
titingnan po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang iglesia. Ang salitang iglesia ay tinutukoy sa ecclesia, sa kalahatan, pero singular, na ang tinutukoy ay ecclesia, ito ay nangyayahulan na tinawag talaga o nataon na nananampalataya. Kaya yan, sa saan nila itatayo yung kanyang katawan na yun kung wala muna sa unang itatayo? Ang tanong, alin ba ang tinutukoy ni Kristo na kanyang itatayo na tinutukoy niya doon sa Mateo dito sa isang talatang 18? Dito po sa Juan 2 ang talata ay 19 hanggang 21, dito ay tinutukoy ni Kristo kung ano ang tinutukoy nila na kanyang itatayo. Ang sabi dito ay dito, sa talatang 19. Sa Juan 2, ang talata ay talatang 19. Sumunod si Jesus at sa kanila sinabi, itindahan ninyo ang templong ito at aking itatayo sa ikatlong araw. Tinutukoy niyo kung ano ang tatlong araw. Ano kasi? Dindain daw ninyo ang templong ito at sa noon ng ikatlong araw ay aking itatayo. Sinabi yan ng Hudyo at 36 na taon ang tatayo ng templong ito at itatayo sa ikatlong araw. Sa noon ng tatlong araw, itatayo nyo. Nagtataka ang Hudyo. Bakit kasi, ang sabi ni Kristo, dindain ninyo ang templong ito, akala ng Hudyo, yung kanyang tinutukoy ng lalaking templo na itinayo na 36 years. Kaya nagtaka sila. Ano? Dindain namin ang templo ito, sabi ng Hudyo, at ikaw itatayo nyo sa noon lang ng tatlong araw. Kaya nagtanong nila, baka ang iniikot nila, meron sila ang tanoon. Bakit kasi, sinayanan lang ang itinayo ang templo ni Panginoon. Itinayo ang templo iyon na napakaraming tao, daan-daan. Ni architect, ni tornan, ni sila, ni carpenter, at lahat, daan-daan tao ang natayo ng templo iyon. Tapos sasabihin ko, dindain ninyo ang templo ito at aking itatayo sa tatlong araw. Sinabi yan ng Hudyo at 36 na taon ang tatayo ng templo ito. At itatayo sa tatlong araw lang, kasi ng Hudyo. Pero, hindi nila alam kung ano tinutukoy. Ano ang tinutukoy ni Kristo? Sa talatang 21, dasatwa sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanilang katawan. Yung kanyang tinutukoy niya na kanyang iglesia na kanyang itatayo ay hindi relihiyon, hindi talento, hindi organisasyon, kundi yung kanyang katawan na itatako sa krus at sa ikatlong araw ay nagsusuhay, nanamatay siya. Pero sa noon ng ikatlong araw, siya ay muli nagsusuhay na ang ibig sabihin ay muli siyang naitatayo. Ulitin niya natin, para sa maliwanag, sa Juan 2, ang talata 19 hanggang 21. Sumunod si Jesus at sinabi sa kanila, itindahan ninyo ang templo ito at aking itatayo sa ikatlong araw, tatlong araw. Sinabi niya ng Hudyo at 36 na taon ang tatayo ng templo ito at itatayo nyo, tinutukoy niya, itatayo nyo sa tatlong araw. Talatang 21. Dasatwa, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. Naliwanag ko na ang tinutukoy ni Kristo na kanyang itatayo ay hindi talento, hindi relihiyon,
hindi sekta, hindi denominasyon, hindi anuman uri na kanahan, kundi ito ay nakanyakatawan na itatako sa krus at na inanalatay at sa noon na ikatlong araw, lulisan na itatayo. Na ang ibig kasi, lulisan na duduhay. Ano ang katisayan na ang tinutukoy niya ay katawan? Nabasa natin, tinutukoy ay katawan niya na itatako sa krus. Pero, kaya nakikita natin, wala kayong nakikita na may atoktor na ano dyan, na sila ay nagtayo ng relihiyon. Nakita na kayo? Kasi kung ang tinutukoy ni Kristo, itatayo ay relihiyon, and dapat nagtayo din ang may atoktor. Nagtayo din sila. Nalinaw na ang tinutukoy nila ay hindi relihiyon, hindi sekta, kundi yung kanyang katawan, dahil alam din ito nila ano dyan. Dahil sa sila, pumunta sa Jerusalem, dahil sa itako sa krus, si Kristo, kaya sila inulalakan patunta sa Jerusalem, ikinukwento na ng Panginoon sa krus, iniisa-isa nila na siya ay nanamatay at sa ikatlong araw, lulisan na duduhay, hindi kasi lulisan na itatayo. Ito ang sabi sa Lucas 20 ang talata ay talatang 22. Na sinasabi, kinakailangan ng datan ng maraming bagay ang anak ng tao. Ano po ang tinutukoy na anak ng tao? Yan po ay si Jesus. Si Jesus Christ. At itakwil ng naya natatanda at ng naya talunod sa Perdose. At ng naya espresa at tatayin. Ayun, nakita nyo? At tatayin. At lunin isayo sa ikatlong araw. Naliwanag po ang tinutukoy ay hindi po relihiyon. Kaya kung meron pinatuturo na ang kanilang relihiyon daw ang itinayo ni Kristo, nagkakanalito sila. Narami po na yun na lumitaw sa ilasan ng lupa na tayo na kanya-kanyang relihiyon na itinayos ni Kristo. Inaalkin nila sila ang itinayo ni Kristo. Meron sa sinuhunda. Inaalkin nila sila daw ang itinayo ni Kristo. Meron na yung kanadista. Inaalkin nila na sila ang itinayo ni Kristo. Meron Lord Adil sa sinuhunda kung ano-anong meron relihiyon. Lahat sila ay nag-aalkin na sila ang itinayo ng ating Panginoon. Pero, nagkakanalito sila. Lalim-lalim po ang kanilang nakakaunawa doon sa itinuturo ng Biblia. Dahil, nalinaw po ang nakakasulat na ang tinutukoy na itatayo ng ating Panginoon na kanyang iglesia ay ang mismong kanyang katawan. Bakit? Dahil, ang tinutukoy po kasi na iglesia ay ang mismong katawan ng ating Panginoon. Ito po ang sabi sa Colosas 1 ang talata ay talatang 24. Ganito po ang nakasulat. Ngayon, nagdadalak ako sa akin na nahirap dahil sa inyo. At aking sinusunan sa akin ang pakunayan ng nahirap ni Kristo sa aking nanan. Dahil sa kaniyang katawan. Ulitin ko, dahil sa kaniyang katawan na siyang iglesia. Ano ang tinutukoy na iglesia? Yung katawan niya na itinako sa krus. Yung ang kanyang itatayo sa ikatlong araw. Hindi po relihiyon. Lahat ng relihiyon na nakalitaw sa lupa na yun na itinayo ng tao. Hindi po na itinayo ng ating Panginoon. Tandaan natin, lahat po ng relihiyon, lalahatin ko na po yan. Lahat ng relihiyon, yan po ay gawa ng tao. Inorganize ng tao. Itinayo ng tao. Bakit nila itinayo? Anong dahilan? Dahil, hindi po nila nauunawaan yung talata na itinuturo sa Biblia. Ano kasi dahil na
hindi nga nila nauunawaan. Ito po ang sabi sa Rola 10 ang talata ay 3 hanggang talata 4. Ganito ang sinasabi. At Rola 10 talata 2 hanggang talata 3. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na laylayasan ng lalaki sa Diyos. Datapwat, hindi ayon sa pagkakilala. Kaya tayo sila nagtatayo na kanya-kanya relihiyon, ayon sa talata, dahil hindi nila naunawaan. Ano nangyari? Nung hindi nila naunawaan, nung nakasuna sa Biblia, ano nangyari? Nagtayo sila. Talatang 3. Sapagkat sa hindi nila pagkakaanan ng katwiran ng Diyos. At sa pagsusulaki na naitayo ang sarili kanila ay hindi sila nagtasako sa katwiran ng Diyos. Ano kasi? Dahil sa hindi nila nakakaunawa sa salita ng Diyos, yun ay nagdulot na kaya sila ay nagtatayo ng kanya-kanyang relihiyon. Kaya natakarami ang relihiyon. Hindi na kayo natataka na iisa ang salita ng Diyos, pero ang dami-daming relihiyon. Hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang nagduduo. Marami pa rin ang nagtatayo. Mas marami ang naniniis. Bakit? Kasi ang tao, kapag nakaroon ng kaunting kaalaman, ang gagawin, nagtatayo sa kanyang samahan. Yung samahan na yun, kalaunan, organisasyon. Kasi organisasyon na yun, nagiging isang relihiyon na. Nakita ko sa ninyo? Napakarami ngayon na nagtatayo ng kanya-kanyang nayasindahan na hindi na iniuutos ng Panginoon. Kaya nanilaw na ayon sa talata, yung kanilang tinutukoy na itatayo, hindi ito na itinayo ni Kristo. Dahil ang itinayo ni Kristo ay yung kanyang katawan na natako sa oros at ng ikatlong araw ay luniklan na buhay. Nalikan po natin yun sa Juan. Sa Juan 2, ang talata ay 19 hanggang talata 21. So, nag-Jose ko at sa kanila sinabi, intindihan ninyo ang templo ito at akin itatayo sa ikatlong araw. Sila na Diyos at 36 na taon ang tatayo ng templo ito at itatayo nyo sa ikatlong araw. Talatang 21. Dasatwat, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanilang katawan. Ngayon kapatid, wala pang itinuturo ang Biblia na ang Panginoon Jesus ay nagtayo ng relihiyon. Wala pang itinuturo ang Biblia na ang Diyos ay nagtayo ng nakalahan. Lahat po ng nakatayo ngayon sa ilalim ng lupa, lahat po yan ay ginawa ng tao. Itinayo ng tao. Kaya kung sino ang nagtayo, sila ang nalayanan. Sila ang umaasenso. Lahat ng pera sa kanila sinusunod. Dahil sila ang nagtayo. Sasanin niyo po, lahat na nagtayo ng relihiyon, kung sino ang nagtayo, siya din ang nagpapakilala, isinududaw sa ng Diyos. Nilakita sa kayo na nagtayo ng relihiyon, tapos ang ituturo na isinudo, yung katindahan o yung kakilala, wala. Kung sino ang nagtayo ng relihiyon, siya din ang nagpapakilala, isinudo ng Diyos. Yan po ay ng daraya at nalalunaan. Ngayon, mga kapatid, kung ito kayo aanik at mamaya, itasakita ko sa inyo na lahat ng relihiyon na yan ay gawa ng tao para tayo ay lalinta. Kaya kailangan, ikaw ay umalis, lumagas ka sa iyong inaanin ng relihiyon, inaanin ng sekta, inaanin ng kanahan. Ikaw ay nag-out, lumagas ka, para ikaw ay lalinta. Dahil,
Kung ikaw ay hindi pa aalis, doon iyong relihiyon at ikaw ay parehong nasa tahanan. Ganito, tanggalin po natin, tanggalin ako ng isang awitin at tayo po ay nagtanggalin. Ako'y tatanaw, kung di ka natatanaw, kahit salilan lang, ika'y nakinayang. Sa'yo'y naghihintay, sa pag-ibig mo hinay, Diyos matinado na, aking unanahanan. Kahit ka natatandar, ako'y naghihintay. Kahit maliit ang lalim, ang panahon ay nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunmay. Aking tutulhayan ang bawat oras na alam na'y pasal. No sa'y manlayanan na, dapat manlalayanan na, natakiyak ang tao na, sa'yo na lang aking kita. At nais ko layanan mo, hindi ako nahihiyan, isang tinawang kalunod. Lahat na lahat kita, kahit ka natatandar, ako'y naghihintay. Kahit maliit ang lalim, ang panahon ay nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunay. Aking tutulhayan ang bawat oras na alam na'y pasal. Kahit ka natatandar, ako'y nahihintay. Kahit maliit ang lalim, ang panahon ay nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunay. Aking tutulhayan ang bawat oras man alam na'y pasal. Kahit ka natatandar, ako'y naghihintay. Kahit maliit ang lalim, ang panahon ay nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunay. Aking tutulhayan ang bawat oras man alam na'y pasal. Tayo ay ngayon sa nagdadali sa ating programa at hindi online. Ang tinatalakay po natin ngayon ay tungkol sa
ano ang tunay na iglesia itinayo ni Kristo. Naralito ko sa nila na ang kanilang pakakaanan na itinayo na ating noon ay ang relihiyon. Ngunit, ang kasador, nakita ko natin na talata na ang tinutukoy na ating noon na kanya itatayo ay hindi kanahan, hindi relihiyon, na tinayanan na iglesia ni Kristo, Saksi ni Jose, Metodista, Baptist, Wesleyan, Adventay, at kung ano-ano pang relihiyon. Hindi tulad ang itinayo ni Kristo. Lahat tulad ay itinayo lala ng tao kung sino ang may-ari. Kaya mga kapatid, nalinaw po na lahat ng relihiyon ay gawa ng tao. Ngayon, para ang tao ang nanintas, pinakailangan ang tao ay ulalis, lulasasan nila relihiyon na itinayo ng tao. Bakit? Kasi kapag ang tao ay hindi ulalis, hindi sa lulasas, kaya inaanitan, sekta, inaanitan, relihiyon, yung kanyang relihiyon na kanya sinasanahan, yun ang nagtatahala sa kanya. Bakit? Kasi lahat ng tao na yun ay nakatanoon na sa lahat ng uri ng nila relihiyon. Kaya ngayon, ang tao, kanina ang data, ano relihiyon mo? Yung data na yun, o kahit sino. Kung hindi sa Katoliko, tiyak sa Sinihosa. Kung hindi sa Sinihosa, tiyak Wesleyan. Ngayon, kung hindi sa Wesleyan, Doradin, o kaya ay Christian. Kung hindi sa Christian, siguro ano sa Dorlon, o kaya ay Islam. Ibig sabihin, lahat ng tao na yun ay nakatanoon na sa lahat ng uri ng nila sekta at nila relihiyon na itinayo ng tao. Bakit? Dahil sa hindi natin sa kakaunawa, akala natin totoo na may itinayo ang tanoon. Kaya ang tao, sa nais nila ng lingkod sa tanoon, ang hinahanap nila saan kaya sila tatasok. Bakit? Kasi wala alam. Dahil ang tao ay nakakununa. Kaya noon ang tanoon, sa Kristo ay lumabas sa lupa, ano ang nangyari? Sinas nila ang tao na nakakunon, nakahaon na sa lahat ng uri ng nila relihiyon. Ngayon, para ang tao ay nailigtas ni Kristo, kinakailangan ikaw ay kanyang ilalagak. Kanaw, ilalagak ka. Ito ang salitan. Sa Juan, 10 ang talata ay talatang 6. Dinuduksan siya ng dantay sinto. At dinirinig ng Yesusa ang kanyang silid. At sinasawan ang kaniyang sariling na Yesusa sa tayanan. At sila'y inihahatid sa lagas. Nakita ko ninyo? Ayon sa talata, nung ang tanoon ay dunada sa lupa, sinas nila ang tao na may kanya-kanyang paniniwala. May kanya-kanyang relihiyon. Ngayon, para ang tao ay nailigtas ni Kristo, kinakailangan ikaw ay ilalagak sa relihiyon. Bakit? Kasi ang tao, nagtayo sila ng kanya-kanyang relihiyon at yung itinayo nila, ngayon lahat ng tao ay itinasakop nila doon. Hinihikayat na sila ay sulati, ulanin. Kaya lahat ng tao ay nasa nila relihiyon na. Na akala nila lahat ng relihiyon ay naninita. Ano daw, ano sa Sinihosa? Ilaan ko nila, sinagaw naninita. Nung itinisa ni Kristo, ilaan ko nila, sinagaw ang naninita. Lahat ng relihiyon, ilaan ko nila, sila ang naninita. Gaano karami ang nag-aalpin? Sa Pilipinas, ang relihiyon dito, ulaalit na yan na higit 3,000. Sa Pilipinas pa lang. E sa doon mundo, ang lahat ng relihiyon
sa doon mundo, unaalis nila na higit 30,000 na iba't ibang klase ng mga relihiyon. At lahat yan, lahat nag-aalki sila tunay. Ngayon, kung na 30,000 na relihiyon, alin ang tunay dyan? Alin? Nakita ko ninyo? Sinusuksan ko ka. Inuuti ko to ang inyong isipan. Wala itong kanintasan sa nangyari niya. Dahil kung ikaw ay nasa tahanak, lalit, nakikita ko sa inyo, lahat ng tao na nasa noon ng mga relihiyon, sekta at relihiyon, sila ay tatalusahan. Lalaya, nakikita ko sa talata na yan. Ngayon, ano ginagawa ni Kristo? Sinusuksan siya ng Dantay Pinto. Sino po ang tinutukoy ng Dantay Pinto? Ang tinutukoy ng Dantay Pinto ay ikaw. Ako. Bakit? Kasi tayo ay nagsusukas ng ating isip kung tayo ay naniniwala o hindi naniniwala. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay naniniwala, open. Sinuksan mo, pintuan. Kung ikaw ay hindi naniniwala, close. Sarado dito. Ano kami? Sinusuksan siya ng Dantay Pinto. Kasi ikaw ang may-ari ng puso mo at ng isip mo. Kaya ikaw yun, may karapatan, suksan, naniwalaan o hindi. At dinilin ng Yesusa ang kaniyang tingin. Ano ang tingin? Salita ng Diyos, katotohanan. At tinatawan ang kaniyang sarili na Yesusa sa tayanan. Ano tayanan? Latino. Lucas halika. Hindi relihiyon. Hindi sekta. Laran nila yun. Isang talata na to. Ano ekang tinutukoy na tayanan? Ang tinutukoy ekang na, yung ekang tayanan ng relihiyon. Lali, ang tinutukoy nito, tayanan isa ng tao. Ano kanin Latino? Latino halika. Nanawi kitang nalalakaya. Pedro halika. Sunod ka sa akin. Naisang ko niya, yung tinutukoy, larain na yun na nayalaran. Nalasasakyan ng pastor, ministro, ng nagawa, sana na nakahikaya, yung talata, tinatanisi. Na kahit alam din nila na ang tinutukoy ang tao, pero tatanisisin. Tatanisawin, yun daw ang tayanan ng relihiyon. Pero ang totoo, alam nila, ilang araw na sila. Kaya lang, hindi sila nakakahikaya kung ituturo nila yung totoo. Kaya ang gagawin nila, yung ekang tinutukoy nito, ito eka ay tayanan eka ng relihiyon. Naisa ko nila, yan ang tandaraya. Ulitin natin, sinusuksan siya ng Dantay Pinto. At dinilinin ng Yesusa ang kanyang tingin. Sino ang tinutukoy na Yesusa? Ikaw. At tinatawan ang kaniyang na Yesusa sa tayanan at sila'y inihahatid sa lahat. Saan na inihahatid? Sa lahat. Hindi itinatakot. Lahat ng relihiyon ay kaniyang itinuturo. Tulakok ang ekon dito. Para ekon lalita. Si Kristo ang ginagawa, inaalis pa para ikaw ang lalita. Nagpaisa ang ginagawa. Kung nalis ka sa relihiyon, para ikaw ay nakatanil ko sa Panginoon. Bakit? Kasi pag ikaw ay nasa noon ng sekta at ng relihiyon, sa ayaw at sa susunod, ang susundin mo ng may-ari ng relihiyon. Kung sino ang kinikilala, isinusunod ko ng Diyos. Naisasunod niyo? Hindi ka nakakasunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang susundin mo ng may-ari ng relihiyon. Ano kanya sa talata 4? Pagkala inadas na niya ang lahat ng sarili kanya ay tinatalunahan niya sila. Ano kanya Kristo? Pagkala na inadas niya ang lahat ng kanya ay tinatalunahan niya. Ngayon, kung ikaw nasa ng relihiyon, paano ka tatalunahan ni Kristo? Ang susundin mo
ng may-ari ng relihiyon. Sa sinabi ng may-ari ng relihiyon, ito ay kaisosilyo, kasi hindi na isiyoso, sisitain ka talaga. Nakikita ninyo? Kasi bakit? Sila may-ari nyo, kailangan susundin nyo sila. Kaya hindi nangyayari na ang Panginoon sa Kristo ay nasusunod nyo, hindi nangyayari. Kaya kailangan, umalis ka muna sa relihiyon para ikaw ay nakatalingkod ng tunay sa Panginoon. Ulitin natin. Talata 4. Sapagkat inanghas na niya ang lahat ng kanya ay tinatalunahan niya sila at nagsusunod sa kanya ang nayatuta. Sapagkat nakikilala nila ang kaniyang sinig. Sino na ang susunod? Yung kanyang tuta. Ngayon, kung ikaw ay hindi tuta ng Panginoon, hindi ka susunod sa Panginoon. Ikaw ay tatasok tayo sa relihiyon. Kasi bakit? Doon ka nakatalaga. Sa ka nakatalaga, doon sa katahalakan. Kaya, hindi ka aanis sa relihiyon. Pero, kung ikaw ay mahal ang buhay mo, aanis ka na sa relihiyon. Bakit? Kasi ang relihiyon, saan ikaw ay hindi umalis, diyan ka na tatahanak. Ano kasi na yan? Ito ang sabi sa Apocalypse 18 ang talata ay talata 4. Ito ang isinusunod din niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, nagsilagas kayo, nagsilagas, hindi sila tumako kayo, hindi. Nagsilagas kayo sa kanila, dahil ko. Utang, huwag kayong nalayanan sa kanila na nakasalanan. At huwag kayong nagsasanda na kanilang pano. Naipasa niyo? Kaya ang tao tinatalaga sa relihiyon. Pero ang ginagawa ng tao, nagtayo ang tao ng relihiyon, at yung inaakit nila, hinisipayat nila, para itapos sa relihiyon. Pero ang totoo, lalo sila nasasahala kasi bakit? Ginawa na ng tao yun. Lerong tantesa kung kayo na itinayo. Naipasa niyo? Letesa ka kung kayo na itinayo. Kaso nakarehistro ka sa lahat-laan. Ngayon, ang isang relihiyon, tandaan natin, saan na nakalaki? Tandaan nyo, katanlan ay hindi nagdadayan ng turista. Huhulihin yan. Saan na naging tunay, huhulihin ka na. Tanlan ay hindi nag-renew na kanyang rehistro na kanyang relihiyon. Ano nangyayari? Huhulihin ka rin yan. Saan na naging tunay yan? Taon-taon tayo natatako. Kailangan nagdayan ka taon-taon. Para ano? Para nanatili ikaw tunay. Ngayon, kahit hindi ka na nakadayan, hindi ka na tunay. Kaya huhulihin ka. Yan ang gawa ng tao. Tingnan po natin. Nalikan natin yun. Yung Rona, this ang talata ay talatang 3. Nalikan natin. Talatang 3. Sapagkat sa hindi nila kakaanan ng katwiran ng Diyos at sa tansusulaki na naitayo ang sarili kanila. Ano ang tinutukoy ng sarili kanila? Yung kanila itinayo na relihiyon. Yung kanila itinayo na iglesia. Ano kanila? Nagtayo sila na kanya-kanyang relihiyon. At hindi sila nagtapako sa salita ng Diyos. Kunwari, naniniwala sila sa Diyos. Kunwari, sinusunod nila ang Diyos. Pero ang totoo, hindi nila talaga sinusunod. Ngayon, dalikan po natin ako sinabi kanila. Kapag ikaw ay hindi unalis sa isang relihiyon na iyong sinapatian, ikaw ay natatahala. Ito ang sabi sa Apocalypse 11, ang talata ay talata 18. Ganito ang sinasabi.
at nalasanin ang nalasang ka, at dumating ang iyong tuon, at ang panahon na nagtatay utang na nahatulan, at ang panahon ng pagmimigay ng santintala sa iyon na naalisin ng napropeta at panagdala at panaya natatako sa iyong tayanan, naniliit at nananaki, at utang itahanak no ang naya nagtatahanak, ulit ako, nagtatahanak ng lupa. Ano ang gagawin ng Panginoon sa sweldo natin? Una, nasantintalaan niya ang naya, propeta, nayagdalang, at naya, nagtako sa kanya. Pero ang tanatas, ano? Hasor. Tatanusahan niya, sino tatanusahan? At utang, itahanak no ang naya, nagtatahanak ng lupa. Ano ang tinutukoy na lupa na itinatahanak? Yung tinutukoy na lupa ay tao. Bakit? Kasi ang tao ay gawa sa alalok, gawa sa lupa. Ito yung katawan natin. Ano ang tinutukoy na nagtatahanak sa lupa? Ang nagtatahanak sa lupa, ito yung naya duladaya. Ano ito? Ito yung naya relihiyon na duladaya sa lupa. Pinapaliwanag nila ang tao ang lalalinta kung sila ay aanin sa kanilang sanahan noong tandaraya. Kaya pagdating ng Panginoon, lahat ng relihiyon ay tatanusahan ng Diyos. Ayon sa ating sinasa. Ayan, nakita na lang tuloy ang talata ng relihiyon. Kaya mga kapatid, ano ang dapat gawin natin? Para ikaw ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kailangan ikaw ay lumadak sa lahat na iyon inaanilan. Ito ang sabi, dalikan natin yun, at sa Colossus 18 ang talata 4. At narinig ko ang isang silid, nunakalayin, na nakapalit, na sinadak kayo, out of paradise ito. Na sinadak kayo. Nasinadak kayo sa kanya dahil ko utang. Huwag kayo nayatahanak. Huwag kayo nadaya. Huwag kayo nadalay sa kanya kasalanan. Dahil kung ikaw ay hindi unalis, ano kani? Ikaw ay nasa parusahan. Akala na iyon inaanilan relihiyon. Akala natin yung nanananak yung relihiyon, tunay, kasi naranas nila. Pero yun pala, itatahanak na yun. Kaya kasi huwag kayo aalis. At nanaya, itasakita ko sa inyo, kung ikaw ay naghahanap ng tunay na gawain, ano ang talatandaan? Meron itinuturo ang Biblia na dapat yung nalalan kung ikaw ay totoon naghahanap ng iyong kaligtasan, ano-ano ang talatandaan na isang tunay na gawain ng Diyos na kanyang kinakalaan. Nalito, sa karaanan ng isang awitin tayo po ay nagdadalit. Kaya na ang patanyanan, kung ikaw na lang sa pinawawanan, naglalahipin ko ang kanyang papanuhan, kahit ako'y nakalalang. Oh, esok sa pindaluhan sa lukong, kaliyasan mo ang nanakong kasulo sa'yo. Ang aking buhay di ko nasalto, kaliyasan mo ako.
kahinaan ng aking buhay. Ika'y di ko kayang tandaanan, kaya't kailangan ako'y iyon nagaya sa aking paglalakbay. Oh, ito sa pinjalo at talpalo ko, katiyasan mo ang nagkapunta tulo kayo. Ang aking buhay ay di ko natanto, katiyasan mo ako. Di ko kailangan ang pasanyayan, kung ikaw na lang pati ko'y nawawalan. Nagnanahimik ko ang pagpapanuhan, kahit ako'y nakalalan. Oh, ito sa pinjalo at talpalo ko, katiyasan mo ang nagkapunta tulo kayo. Ang aking buhay di ko natanto, katiyasan mo ako. Oh, ito sa pinjalo ang talpalo ko, katiyasan mo ang nagkapunta tulo kayo. Ang aking buhay ay di ko natanto, katiyasan mo ako. Nagsasalita sa ating programa ang hindi online. At ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung ikaw ay naghahanap ng isang tunay na gawain na dapat alalo ang naya talatandaan. Kung ano ang tunay na gawain ng Panginoon. Dahil kung tayo ay nagkakasandaliya, napakarami ang nilitaw na naya
ng daraya. Kaya ang sabi nila dito sa Mateo 24 ang talata 4, hanggang talata 5 at mamaya ipapakita ko sa inyo yung talatandaan. Paano nalalaman kung ano ang tunay na gawain na nakasulat sa Biblia. Dito sa Mateo 24 ang talata 4, at sumunod si Jesus at sinabi sa kanila, nag-ingat kayo na huwag kayo nailigaw ni Naman. Sapagkat marami ang nakikita rito sa aking tayanan na nagsasabi ako ang Kristo at iniligaw ang marami. Ano kami? Iniligaw ang marami. Ano kami? Napakarami na pala ang naligaw. Halos lahat ng mundo na nalahang panuta ay nagaya na at nailigaw na ng nila relihiyon. Tandaan natin, wala itong tunay na relihiyon. Wala itong totoong relihiyon. Lahat po na nakakasiyan, kaya nila sinakasin na sila ay totoo para ikaw ay naniwala. Pero kung ikaw ay nagsasaka ng Biblia, nakikita mo wala itong itinayo ang Panginoon sa Kristo na kahit isang panahal o isang relihiyon. Ngayon, kung ikaw ay naghahanap ng gawain, dahil wala naman tayong relihiyon, wala naman tayong tunay na sekta, paano natin nalalaman kung nasaan at alin ang totoong gawain ng Panginoon. Dito sa Efeso 4, ang talata ay talatang 13 hanggang talatang 12, nakikita natin dito yung talatandaan ng Diyos. Ang sabi, sa Efeso 4, talatang 13, dapat was ang bawat isa sa atin ang binigyan ng biyaya ayon sa sukat na Panginoon ni Kristo. Kaya sinasabi niya na umakyat niya sa itaas ay dinala niyagdihan ang tagpagdihan at nagbigay ng nayakanoon sa mga tao. Ganun ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y lumagaling na lang panadakol pananin na nanuta at lumaga ay siya nalang umakyat sa kaitaasan ng doon sa kanalitan. Utang, kanilang natustos ang lahat ng nayagagay. At ito na ang talatandaan. At pinapaloodan nila ang naiisa na naging naya at doktor. Ano ang isinakanoon? Naya at doktor. At ang naisa'y naya prosesa. Ano ang isinakanoon? Naya prosesa. Naya wala. Naya at doktor, naya prosesa. At ang naisa'y naya evangelista. Ano ang isinakanoon? Naya evangelista. Tatlo na. At ang isa'y naya pastor. Ano ang isinakanoon? Naya pastor. Ilan na? Atat na. At ang isa'y naya guro. Talatang 12, sa ipasasakdal ng nagdanar sa gawain sa lilingkod sa ipasisisay ng katawan ni Kristo. Ano katawan? Iglesia. Ngayon, tataan na naging tunay ang nalaligisyon, ang nagsasakyan ng sulo, isa lang. Samantala sa katawan ni Kristo, naranas na isinuso, lalo na doktor, na prosesa, na evangelista, na pastor at na guro. Yan ang tunay na katawan ni Kristo, naranas na tutulong-tulong. Sana-sana, nagkakaisa sana-saan, sa gawain ng Panginoon, para talakihin ang panlakatawan. Ang nakita nila, kaya lahat ng relihiyon, yan po ay peke, hindi tunay. Lahat yan ay nasasahalak. Kaya kung ikaw ay akala nun, nagpananiligtas, nagkakalali ka. Kapag hindi ka unali sa iyon, sinasapian ng relihiyon,
Ikaw pinatian ka na yan ngayong araw. Nasa tahanan ka. Ano kami? At pinapanood na niya ang isa na naging Laya at Doktor. At ang isa na Soseta at ang isa na Doktor at na Diyos. Saan? Sa ikasasakdal ng katawan ni Kristo. Ang tanong, yung sinusukin sa katawan ni Kristo, naranin, iisa yan, na andun lahat ang laya, isinusulan Diyos, naranin sila, natutulong-tulong. Sasabihin na isa, ako naniniwala ako sa soseta, pero ang ituturo, nasa isang relihiyon. Ako naniniwala ako sa doktor, na meron. Pero ang ituturo, nahihiya ka sa isa, nandun sa isang paniniwala. Kung sila ay nakakakayala, ngayon ang iisipin, sila daw ay iisa katawan kay Kristo. Dahil sila daw ay nakakala-kala. Paano ka naniniisa katawan ni Kristo? Nakakaisa kayo ng aral. Nakakaisa kayo ng paniniwala. Tandaan natin, yung sinutukoy na to, ay nasa iisa katawan ni Kristo. Wala ito sa relihiyon. Tingnan natin. Ito ang sabi sa Roma 12 ang talata ay 4. Sapagkat kung taano sa isang katawan, ay mayroon tayong naranin na nasalkat. Ano sinusuko ng salkat? Laya kanoon, laya atostor, laya protesa, laya intentionista, laya taktor at laya. Yan ang sinusuko ng salkat. Ito na natin. Sa salkat kung taano sa isang katawan, ay mayroon tayong naranin na salkat. At ang lahat ng salkat ay hindi tare-tareho gawain. Ano ang salkat? Laya gawain nila. Laya ministry, atostor, protesta, intentionista. Laya sasabihin nila, kami tunay na iglesia. Isa katawan namin. Kami lahat, ka na salkat. Ang sinusuko ng salkat, laya isinusunan Diyos, laya atostor. Paano ko naninitunay na katawan ni Kristo? Wala na kayo atostor. Wala na kayo kinikilala ng protesta. Wala na kayo kinikilala ng Diyos. Naisatunay nyo? Paano ko naninitunay na itinalo ng Panginoon? Samantala ang itinalo ng Panginoon ay kanyang katawan na nasa kusaros, kaya kanyang tayo, sumantalataya kayo sa akin. Para tayo ay naging salkat na kanyang katawan. Hindi tayo katawan. Tayo ay bahagi ng salkat. Salkat lang tayo. Talatang 5, ay ganyan din tayo na narani ay iisa katawan kay Kristo at laya salkat na sana-sana sa isa't isa. Ano kami? Sana-sana sila, hindi sila nasa isang grupo. Nandun sila sa iisang paniniwala. Iisang fellowship. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng tunay ng gawain, hindi yan sila kanahalo. O kaya kanahanda kayo. Pero ang totoo, hindi na nakinikilala ng Diyos ang inyong ginagawan na tansanla. Ito ang sabi sa Marcos 7, ang talata ay 7 hanggang talata 9. Dapat walang kansinuhan ang tansanla nila sa akin, na natuturo na kanilang pinakaaral ng utos ng tao. Ano kami? Wala daw kansinuhan. Kahit nasa kanakitan na relihiyon nyo, kahit kayo saan pinakalarani sa lahat, kayo ay daan-daan, tausan, pero kayo ay sulasanda na walang kwenta, hindi kayo kinikilala ng Panginoon. Talatan 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang salit-salit-salit ng tao. Sinusuko na tao, nung may-ari ng relihiyon. Nung may-ari ng relihiyon, itinuro niya, ito ang tunay. Kaya yun, nagtasalin-salin. Yung sinusukoy, ulitin na natin, nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang salit-salit-salit ng tao. Saan nagdali yung paniniwala?
sa isang tao. Sinusuko ng tao na nagtayo ng relihiyon. Kaya ikaw naniwala ka sa akin. Kasi ang itinuro niya, ito ang tunay na nanilita. Ito ang tunay na relihiyon itinayo ng Panginoon. Hindi, wala kang anak sa Biblia. Naniwala ka. Nagtadautismo ka, unanin ka. Kasi wala kang anak, kaya ikaw ay nadala na. Talata 9. Sinabi sa kanya, at sinabi niya sa kanya, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos. Utan na dalat ninyo ang iyon sana. May kapatid na kandilan. Kayo po na nanonood sa program na ito na LVNTC, naniwalan po ang ating sinuturo. Tandaan natin, wala itong relihiyon, itinayo ang ating Panginoon. Kung ikaw ay hindi ito natanoon ng Diyos, tanoonan ng mula umpisa, nakikita niyo po ang natalata na ating sinabi na pinatutunayan na lahat ng relihiyon na yun na nakalitaw sa ilalim ng lupa yan ay itinayo ng tao. Lahat yan na nasa Katoliko, Dutch, Methodist, Wesleyan, Evangelicals, lahat ng uri ng relihiyon, lahat na ang gawa ng tao. Itinayo ng tao. Kapag ikaw ay hindi ka unalis dahil sa loob ng relihiyon, ikaw ay nasa tahanan. Okay tatalakan natin yung spiritual na yung sakakala-kala. Pero kaya wala na sa oras, ay sasakunod na yan. Okay, salamat po sa lahat na sa atin po ay nalanood. Una-una kay Atienza. Kaya kay Nergio Atienza at kay G. Liwanan at sa lahat po na tulukulente. Ayan, marami po kayo. Hindi ko na kayo Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating nag-iisa na programa ang LVM TV online nakalakala tayo ulit hanggang sa susunod. Bukas, tayo po ay nakalakala. Lahat ng konrado ko, ikaw ang kalula. Sa puso ko, ikaw ang layo. Tanihin lo ko kay tanihin. Sa lupi ko, ikaw ang lupa. Sa lahat ng konrado ko, ikaw ang kalula. Sa puso ko, ikaw ang layo. Tanihin lo ko kay tanihin. Napakasarap ng tore sa kalulan mo. Lahat ng layos ng tukoy nakakasuhan sa'yo. Napakasarap ng tore sa kalulan mo. Wala nang alalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ikaw ang Diyos ay mapahal.
Patuto ko ikaw lang. Sa iyong ko ay talim. Nasa kaparang ng tuli, makalulalo. Lahat ng lalim ng puso'y natatatuan sa'yo. Nasa kaparang ng tuli, makalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nakatalitan at kanela. Lahat ka, lahat ka, lahat ka, ang Diyos ay pasaalam. Nasa kaparang ng tuli, makalulalo. Lahat ng lalim ng puso'y natatatuan sa'yo. Nasa kaparang ng tuli, makalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nasa kaparang ng tuli, makalulalo. Lahat ng lalim ng puso'y natatatuan sa'yo.